today and welcome po sa panibagong episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman po sa vlog natin for today, ito sasabihin o i-discuss ko naman sa inyo yung mga iba't ibang flowering house plants na pwede nyo i-display sa loob ng inyong bahay. And syempre, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, nandito po sa screen yung aming complete address. So, isa-isahin natin yung mga flowering na houseplants na pwede nating i-display sa loob ng bahay natin. Ito ay kung naghahanap kayo ng, syempre, mas marami kasi yung halaman na, hindi namumulaklak na i-display or hindi pa tayo nakakagawa ng ganitong topic. So ngayon, iisa-isahin natin yung mga halaman na mahilig bumulaklak na pwede nating i-display sa loob ng bahay natin. At syempre, ang number 1 dyan sa ating listahan ay yung tinatawag naman natin na anthurium. Pagdating dito sa anthurium, napakagandang halaman ito kasi unang-una, sobrang low maintenance ng halaman na to. Kahit saan mo siyang i-display na area or spot ng bahay mo, siguradong-sigurado na mabubuhay ang mga ito. Pagka binili mo siya, kung magkadahon man yan, hindi yan yung sasabihin mo kakapal or kailangan ngang trimen, kailangan tanggalan ng dahon. So yan na yun, as is na yan. Ang pinaka-maintenance na lang na gagawin natin dito sa mga anthurium is yung pagpupunas ng dahon nito every once in a while. Kasi syempre, kukulik yan ng dust na dahil na rin sa itsura at sa lalaki ng dahon na meron ito. Ang maganda mo rin dito kasi sa mga anthurium ay different colors at varieties yung pwede nating pagpilian. At the same time, hindi ito yung kunyari ay long-lasting. Kumbaga, ang bulaklak ng anthurium na to halos hindi nawawala or even sabihin na natin na mawala man itong bulaklak na to, may kasunod na, may mga kapalit na, may mga halaman or may mga anthurium tayo na makikita na 4 or multiple blooms yung meron. Kaya napakagandang i-display nito. At the same time, makakapamili ka ng kulay na gusto mo. Napakaraming options. May pink, may white, may purple, may maroon, merong mga orange. So, depende na sa'yo kung ano yung magugustuhan o matitipuhan mo. And yun pa, napakarami. Meron pa tayong mga different shapes niyan. At the same time, madali lang siyang hanapin at saka mura lang ang presyo nitong mga anthurium, abot kaya. So, yun. Sobrang ganda nito kung halimbawang naghahanap ka ng isang flowering plants na gusto mong i-display sa loob ng bahay mo. Kasi kadalasan dyan, kapag kayong mga halaman talaga kasi na namumulaklak is kailangan nila ng direct sunlight para mamulaklak sila. Ayun nga, itong halaman na to, kahit saan mo siyang i-display sa loob ng bahay mo, magka-thrive siya, hindi mamamatay basta-basta ang halaman, even yung bulaklak niya. Ang susunod sa ating listahan ay ito namang African Violet. So pagdating naman sa African Violet, ito ay parang para siyang succulent type na halaman. More on parang pang center table, pang centerpiece sa mga lamisita. Pagkatapos, napakagaganda ng bulaklak nito. Hindi lang katulad ng sa anthurium, yung anthurium kasi naglalas. Pero yung African Violet, hindi naglalas ng ganung katagal. Sobrang tagal yung mga bulaklak niya. Pero ang maganda sa kanya, dire-diretso or tuloy-tuloy yung pagbulaklak ng mga African Violets. And ang katulad din sa mga anthurium, meron kang different kinds of color ng flowers ang pwede mong pamilian. Meron siyang purple, meron siyang white, meron siyang pink. So, yun yung mga yun yung mga sabihin natin common. Napakaganda kasi madali ding alagaan ng mga African Violet. And ang kaganda mo sa mga African Violet, para siya kasi kasi siya dibang succulent type. So, drought tolerant itong halaman na to. So, yun lang yung yun lang yung dapat nating pagkaingatan sa mga halaman na to. Huwag tayong mag-overwater. Kasi pagka nag-overwater, katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, is ito succulent type. So, drought tolerant tong halaman na to. So, mas prone siya sa overwatering kesa sa underwatering. Pero make sure na hindi naman natin or dapat hindi natin siya makaligtaan na diligate. Kasi syempre, mamamatay at masisira din ang mga halaman. Tsaka isa pa, pagkakulang na sa diligate, magiging maiksi pa lalo yung lifespan ng kanilang bulaklak.
And mas maganda lang itong mga African violet kung wag natin siyang or mas i-display natin siya sa mas maliliwanag na parte. Morning sunlight, tatamaan siya, walang problema. Pero yun nga, mas maganda kung hindi siya tatamaan ng direct sunlight. At yun, syempre, kung halimbawa direct sunlight, imposible naman yan kung halimbawa gagamitin natin sa loob ng bahay natin. Pero yun lamang yung kailangan nating pagkaingatan pag nag-alaga tayo ng mga African violet. Susunod naman sa ating listahan ay itong mga different varieties ng orchids. Pagdating naman dito sa orchids, sobrang dami ng varieties na pwede tayong pamilian. Ang pinaka-common nga lang na ating mabibili sa merkado ngayon na madali nating makikita ay itong nasa taligiliran ko, tinatawag nating Phalaenopsis. So pagdating dito sa Phalaenopsis, sobrang tagal din ang buhay ng bawat bulaklak ng mga orchids, lalong-lalo na itong Phalaenopsis. So low maintenance, wala rin naman siyang pinipiling spot ng ng area as long as kasi ito kadalasan ginagamit siya sa mga living room, sa mga offices. Ito yung normally na pinaglalagyan. So doon siya i-display kasi napaka-classy na tingnan kapag ka naka-display. Lalo na yung mga pure white. Sobra pagka inilagay mo yan. May nakita pa nga ako kasi ang Phalaenopsis kasi kung mapapansin nyo talaga is isang tangkay lamang yan na bulaklak. Sa isang puno o sa isang halaman, isang tangkay na bulaklak kadalasan yung mga yan. So meron ako nakikita, 4 na piraso, pinagkukumpul-kumpul or pinagsasama-sama, nakapalibot siya para maganda at mas balance tingnan, mas malagong tingnan din pati kapag i-display mo sa mga living room at saka sa offices. Pero yung single pa nga lang kasi, yung single pot pa lamang, nag-i-stand out na kasi siya talaga dahil mataas. Around siguro mga 2 feet yung niya, yung itinataas niya, tapos yung pag-art pa ng bulaklak niya, yung 2 to 2.5 feet. So hindi pwedeng hindi mo siya mapapansin kapag i-display mo sa mga ganitong klase ng lugar. And dito naman sa maganda nga lang sana kung ilalagay natin siya doon sa mga maliliwanag na lugar, maliliwanag na area. And itong Phalaenopsis, hindi mo lang siya kagad din pwedeng kumbaga halimbawa pagka namatay ang bulaklak or nawala ng laga sa mga bulaklak, medyo mag-iintay ka ng mga ilang medyo mahaba-habang panahon para mapalitan ng bagong bulaklak. So siguro yun lang yung pagkakataon mo. Kung marami ka naman sa bahay, pwede mo naman siyang pagpalit-palitin. Bago naman mangyari yon is tatagal naman siya ng mga around 6 months bago mag-fade or bago mamatay or manlagas, talaga manlaglag yung petals ng bulaklak ng inyong mga Phalaenopsis. And low maintenance din. So, ang pinaka-maintenance lang gagawin natin dito is yung watering, at saka yung pagpupunas ng ng pinaka-dahon niya. Yung sa bulaklak, medyo kasi medyo maselan. Hindi naman maselan, pero syempre, hindi mo basta-basta pwedeng punasan or pahidan yung bulaklak kasi baka mapiktal ba yung petals niya. Sayang naman. Advantage lang ng Phalaenopsis, kapag natanggalan siya ng isang petal, since pahaba yung yung bulaklak niya, mapapansin mo yung bungi or mapapansin mo yung space na nawala dahil nalaglag yung petals ng Phalaenopsis natin. Kaya make sure na kapag nililinis natin or pinupunasan natin, mag-ingat tayo para hindi naman natin mapitas yung petals ng ating mga Phalaenopsis. Ang susunod naman sa ating listahan ay ito naman mga tinatawag natin na bromeliads. Pagdating dito sa bromeliads, napakatagal din. Parang nangahalos itong artificial plants itong mga varieties ng bromeliads. Pa-outdoor man, makakakita ka ng mga bromeliads. Meron din tayong mga pang-indoor na talaga namang napaka-colorful din at napakaraming kulay din yung pagpipilian natin. Bukod sa kulay, ay different varieties din yung pwede nating pamilian. Kasi ang maganda mo dito sa mga bromeliads, maliban sa sila ay colorful, iba't iba rin yung shape at itsura ng bawat bulaklak, ng bawat varieties ng mga bromeliads. Yun yung maganda mo sa kanila. Meron tayo yung halimbawa, yung patayo lamang na straight up lang din yung bulaklak. Pagkatapos, meron din tayo nung parang yung lapad, yung parang sa Birds of Paradise, yung bulaklak niya. And yun nga, low maintenance, itong mga halaman na to. And matitigas din ang mga dahon nito at saka talagang naglalast ng napakatagal ang bulaklak ng inyong mga bromeliads.
meron kang halimbawa, meron kang bromeliads, meron kang orchids, meron kang anthurium sa bahay, pagpapalit-palitin mo lamang siya kung sino man yung may bulaklak, edi all year round, makakapag-display ka or makakapag-decorate ka ng flowering na halaman sa loob ng bahay mo. Isa pa ang maganda dito sa mga bromeliads, hindi siya seasonal. All year round, namumulaklak siya. Wala nga yata akong parang wala akong matandaan na yung bromeliads yung nagsabay or halimbawa sa amin, yung sabihin mong lahat sila hindi na mulaklak. So meron at meron, all year round talaga meron at merong bromeliads na mamumulaklak. Kaya napakagandang pang-display. Hindi rin siya mapili sa spot or sa space na paglalagyan mo. Kahit saan mo siya ilagay. Yun yung maganda dito sa mga sa mga parang ganitong klase ng halaman, yung artificial, yung ultimong mga dahon niya ay parang antitigas kasi napakatitibay ng mga halaman na to. Ang pinakakalaban nito is yung syempre overwatering at underwatering. Hindi nga yung ibang bromeliads namin hindi naman nilalagyan ng fertilizer pero ganoon pa rin. Healthy pa rin as ever, hindi siya pumapangit. Kumbaga siguro para sa akin, ikaw na yung magsasawa ikaw na yung, palitan naman natin ng palitan naman natin ng ibang kulay, o kaya palitan naman natin ng mga anthurium nga. Kasi nga, naandyan lang siya. Kasi nga, sobrang tagal naglalas ng mga bulaklak na ito. Susunod sa ating listahan, syempre, ito parang national na halaman ito para sa atin Itong mga peace lily. Pagdating dito sa peace lily, unlike lamang ng mga nauna natin sa listahan natin, ang peace lily kasi may pinipiling panahon, hindi naman panahon, kundi may mga pagkakataon na hindi talaga siya bumubulaklak. Once na nag-fade itong bulaklak na to, meron naman siyang papalit na panibago. Ang isang problema rin ng mga nag-aalaga ng halaman natin, minsan yung variety na meron is mahirap pabulaklakin, unang-una sa lahat. O kaya nagtatagal bago magkaroon ulit ng bulaklak yung ating mga peace lily. Yun yung main problem nito pag-aalaga ng peace lily. Kaya sa akin, ang pinaka-suggestion ko, una-una, may mga vlogs tayo, napakarami nating vlog about dyan sa kung paano ba magkakaroon ng multiple blooms yung mga peace lily natin. So, nandyan, panoorin nyo lamang po yan. And pangalawa, siguro ang suggestion ko is ang ilagay natin, unang-una, ito kasi pinakamaganda sa lahat, ay itong variegated peace lily. Hanggang ngayon, napakabenta nito. Hanggang ngayon, nagkakaubusan nito. Kapag meron sa amin, hindi siya talaga nagtatagal. Kasi unang-una, ang variegated peace lily, hindi yan natigil sa pagbibigay ng bulaklak. Mas madali siya. Although napapa-multiple bloom natin, yung mga ordinary din na peace lily, yung common na nakikita natin. Pero talagang ang variegated peace lily, mas madali siyang mag-bloom. Kahit less care siya, yun nga, less yung maintenance ng variegated peace lily, pero talagang makikita mo sunod-sunod yung bloom. Minsan kasi sa peace lily na yung ordinary na nakikita natin, minsan dumidepende siya sa dami ng puno. Pero itong peace lily na variegated, kahit isang puno pa lamang siya na puro dahon, pwede siyang magdalawa, magtatlong bulaklak, at the same time kasi nakakapagdagdag pa rin sa ganda yung variegation na meron doon sa dahon ng mga peace lily. Nga lang, kung halimbawa gusto nyong pabulaklakin ng peace lily nyo, mapa-ordinary man to or variegated, ang kailangan nito ay yung maliwanag na area or maliwanag na spot ng bahay natin. Kasi doon siya magta-thrive, doon siya magkakaroon ng chance na mas bumulaklak pa. At the same time, makakatulong din kung lalagyan natin siya ng fertilizer. And yun naman, pagdating naman sa variegated peace lily, mas kailangan niya talaga yung maliwanag na area. Kasi bakit? Dahil yung variegated peace lily, para ma-maintain natin yung variegation ng bawat dahon niya para mas gumanda, mas pumuti at hindi siya mag-revert, kailangan niya talaga ng mas maraming liwanag. So yun yung tatandaan natin. At saka isa pa, huwag natin siyang isasama or didikit sa mga sobrang green na mga halaman. Dahil isa yon sa nakita kong nakakapagpawala ng variegation ng variegated peace lily. Kasi yan, naobserbahan ko yan. Although yung sa akin, mas matibay yung talaga niyan Tatandaan natin na laging mas matibay
yung green na dahon niyan compare mo sa variegation. So, ang chances na mag-revert ang halaman is napakalaki. Kaya, yun nga sa akin na ginawa kong experiment before pinagsama ko sila. Talagang nag-revert yung nawala yung variegation unti-unti nung variegated peace lily. Imagine niyo variegated na yung dahon mismo hindi yung mga bagong unfurl na dahon, kundi yung mga old leaf niya unti-unting nagpe-fade yung kulay o yung variegation na meron siya. Ang susunod sa ating listahan ay ito namang tinatawag natin na kalanchoy. Pagdating naman dito sa kalanchoy, napakaganda rin ng halaman na to. And para siyang sabihin na natin para siyang African violet. So yun yung niya, yun yung ka-match niya nitong nitong kalanchoy. Ang maganda mo sa kalanchoy, madami din siyang varieties. Madali din siyang pabulaklakin. Sobrang bright red ng kulay ng bulaklak ng mga kalanchoy. And minsan, may mga varieties na even yung mga leaves niya, yung mga dahon niya, red yung edges, matingkad na kulay pula, kaya buhay na buhay. Makikita mo or manonotice mo kagad sa kanila. And ang mga kalanchoy, yun, parang din siya para din siyang succulent type. So, ingat lang tayo sa overwatering nito. Ayan niya naman yung direct sunlight. Katulad ng African violet, pwede mo siyang i-display morning sunlight, wala kang magiging problema sa kanya. All year round din or hindi siya seasonal sa pagbibigay niya ng bulaklak. Kaya wala kang magiging problema dito. And ito ay isang advantage nito is nasa maliliit na pot lang kasi siya. So pwede siya sa mga small spaces like yung halimbawa sabihin nating mga computer tables, gusto mo na may flowering plant ka dyan, so maglagay ka lamang ng kalanchoy. And ang based dito sa experience namin, kailangan lamang hanggang partly shade or yung hindi madidilim na lugar natin ilalagay yung mga kalanchoy. Kasi yun nga, madaling manlalagas ang bulaklak niya at saka hindi siya gaganda, hindi siya kakapal kapag hindi enough yung amount of light na nare-receive niya. Susunod sa ating listahan ay ito namang tinatawag na Christmas cactus. Pagdating dito sa halaman na to, ito medyo may pagka-seasonal siya. Kasi although maganda naman itong halaman na to kapag siya ay, unang-una sa lahat pala kung kayo ay naghahanap ng isang hanging plant, pwedeng-pwede ito. Kadalasan kasi nasa hanging basket ang mga Christmas cactus. Pero hindi ibig sabihin yan, hindi na natin siya pwedeng ilagay sa isang pot. Ang kailangan lang natin is yung medyo mas mahaba o mataas na pot para naman hindi lumaylay yung yung ating mga dahon ng Christmas cactus. Kasi yung Christmas cactus, haba ang dahon ng mga ito and then sa dulo, doon siya namumulaklak. Unlike ng karamihan dito sa ating mga halaman or flowering plants na nasa listahan natin, nasa vlog natin today, ito medyo may pagka-seasonal nga. Dahil ito kadalasan, ang napapansin ko dito, ay namumulaklak lamang siya during Burr months papuntang yun nga, simula October hanggang December. So pagdating dito sa magandang mga ganitong season, yung mga summer, yung pinakadahon niya lang ang makikita mo na parang centipede na nakabagsak. Tsaka matitigas din ang dahon ng mga ito. So yun lang naman. So kaya lang yun nga kung mapapakapal natin ang mga dahon ng mga ito. Kasi dahon na nakalaylay, yun yung yun yung way niya or yun yung makakapagpabulaklak sa kanya. So yung bawat dahon na nakalaylay, maaari na magkaroon siya ng bulaklak. So mas makapal na Christmas cactus yung maalagaan natin at maparating natin ng Burr months, mas malaki at mas talagang mataas ang tsansa na pag nag-bloom to ay kasi halos sabay-sabay yan mamumulaklak yung mga yung mga dulo ng dahon niya. So, malaki ang chance na napakakapal din ng flowers nito pagdating ng pag-bloom niya. And low maintenance din na halaman. Halos magkakapareha sila since parang ang succulent. Ito naman parang cactus na kind ng halaman. So, drought tolerant din itong halaman na to. And, yun nga, kayang-kaya niya. Huwag kayong mag-overwater sa mga halaman na to. Although, hindi naman siya ganun kaselan talaga. Mapapansin mo na lang siguro na na overwater ka na or underwater kapag ka napapansin mo hindi na gumaganda or hindi na maganda yung lagay. Kita naman natin sa halaman natin if hindi na siya healthy na tingnan, hindi na dadagdagan
yung kapal o lago o yung mga dahon ng ating mga halaman. So mapapansin dyan, kaya every now and then, inspect natin para ganun. At saka dagdag tayo ng soil, lagay din tayo ng fertilizer. Para yun nga, pagdating ng mga bare months, pagbulaklak ng Christmas cactus natin, napakaganda na. Yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.